May mga tao bang parang laging nakakakuha ng gusto nila kahit hindi sila nagsusumikap? Parang ang dali nilang makuha ang oo mo kahit hindi mo talaga gustong pumayag. Baka iniisip mong mabait lang sila. Pero paano kung sabihin ko sa'yo, baka ginagamit ka na pala nila gamit ang dark psychology. Sa video na ito, ilalantad natin ang 10 madilim pero makapangyarihang teknik sa pag-iimpluwensya na kayang paikutin ang kahit sino, pati na ikaw. Pero hindi para gamitin, kundi para maiwasan. Dahil sa mundo ngayon, ang hindi marunong magbantay, madaling mamanipula. Handa ka na bang makita ang mga taktika na ginagamitan ng utak, emosyon at panlilinlang? Simulan na natin. Babala, ang sumusunod na impormasyon ay para lamang sa layuning educational at hindi para gamitin sa panlilinlang, manipulasyon o pananakit ng iba. Ang dark psychology ay tumutukoy sa mga taktika ng pag-iimpluwensya na maaaring abusuhin kung hindi maingat na ginagamit. Layunin nating bigyang kaalaman ang mga tao upang makaiwas sa mga mapanlinlang na tao. Trick number 1. Foot in the door technique. Ang foot in the door technique ay isa sa pinaka-epektibong pamamaraan sa dark psychology. Gamit ito ng mga negosyante, salesperson, politiko, at minsan mga toxic na kaibigan o karelasyon kahit hindi mo namamalayan. Simple lang ang prinsipyo. Magsisimula sila sa maliit na pabor o hiling, yung halos imposibleng tanggihan, at kapag pumayag ka na doon, dahan-dahan ka na nilang iuudyok na pumayag sa mas malaki, mas mahirap o mas seryosong pabor. Bakit ito gumagana sa halos lahat ng tao? Kasi may tinatawag tayong self-perception bias. Ibig sabihin, kapag ginawa mo na ang isang bagay, kahit maliit, iniisip ng utak mo, siguro mabait talaga ako. O baka close talaga kami, kaya ko siya tinulungan. At dahil doon, mas madali ka nang mapasunod sa susunod. Ayaw mong magmukhang salungat sa sarili mong pagkatao. Ayaw mo ring masira ang consistency mo bilang taong matulungin. Imagine mo to, kumakain ka sa bahay, tapos may kaibigan kang biglang nag-chat. Bes, pahingi naman ng konting tulong. Pwede mo ba akong samahan bukas sa mall, saglit lang? As in 30 minutes lang. Siyempre, close kayo. Walang big deal. Pumayag ka. Pagdating ng araw, ay alam mo ba, habang andyan ka na, pwede bang samahan mo na rin akong kumuha ng ganito sa kabilang city? Tapos may pupuntahan lang ako saglit. Ngayon, nahulog ka na sa trap. Nagsimula sa maliit, pero napasubo ka na sa mas malaki. At dahil pumayag ka na noong una, nahihirapan ka na ngayong tumanggi, kahit napipilitan ka lang. Ang mga tao, likas na gustong maging consistent. Kapag sinabi mong, oo, gusto mong panindigan yon. At yan ang ginagamit ng mga gumagamit ng foot in the door. Hindi masama ang tumulong, pero kung nauuwi ito sa pang-aabuso o emotional manipulation, kailangan mong matutong huminto. Kasi kung hindi mo mapapansin, baka ibang paa na pala ang nakapasok sa pinto ng buhay mo. Trick number 2, door in the face technique. Imaginein mo to, may lumapit sa'yo na kaibigan at biglang sabi, pare, pwede mo ba akong pautangin ng 2,000 pesos ngayon na? Urgent lang talaga. Natural lang na mapapa-atras ka agad, di ba? Parang, grabe naman, ang laki. Pero bago mo pa siya tuluyang matanggihan, bigla niyang bawiin ang tanong. Okay, sige, kahit 500 pesos na lang pala. Sorry, nagpanik lang ako kanina. Mas malamang na pumayag ka sa 500 pesos. Kahit na sa totoo lang, kung yun agad ang hiningi sa'yo, baka nagdalawang isip ka rin. Ang door in the face technique ay isa sa mga pinaka-epektibong dark psychology tactics na ginagamit sa sales, marketing, at kahit sa mga personal na ugnayan. Madalas hindi mo namamalayan. Una, hihingi ang isang tao ng sobrang laking pabor, yung tipong halos imposible mong pagbigyan. Pagkatapos mong tumanggi, babawiin niya ito at mag-aalok ng mas maliit na kahilingan na siyang tunay na pakay niya mula sa simula. Ito ang tawag na concession o pagbibigay ng konsesyon. At ang utak ng tao ay gustong maging patas. So kapag nakita mong parang nag-adjust sila para sa'yo, mapapaisip ka. O sige na nga, bumaba na nga yung hiling, ako pa ang mukhang masama kung tatanggi ulit. Halimbawa rin, isang online seller ang nag-PM sa'yo. Hi po, baka gusto niyong bumili ng full package namin. 7,999 pesos po ito. Complete set na. Siyempre sa isip mo, nope,
hindi ko afford. Pero maya-maya, babalik siya at sasabihin, sige po, baka interesado kayo sa starter kit namin. 999 pesos na lang po. Same day delivery. At ayon, nabudol ka na. Kasi sa dami ng sinend niyang options, parang ang 999 pesos ay mura na kumpara sa una niyang sinabi. Kahit wala ka naman talagang planong bumili in the first place. Ito ay anchoring at guilt manipulation combined. Anchoring, yung original na sobrang taas na request, ang naging batayan mo ng value. Guilt manipulation, dahil tinanggihan mo na yung una, parang may konsensya ka na hindi rin pagbigyan yung mas maliit. Bakit madalas itong gumagana? Kasi una, may sense of fairness tayong mga tao. Kapag nakita nating nagbaba ng standards ang ibang tao para lang pagbigyan tayo, gusto natin gumanti sa pamamagitan ng pagsang-ayon. Ikalawa, may social pressure kahit wala sa harap mo. Kahit sa text lang, mararamdaman mong ayoko naman maging unfair o selfish. Ikatlo, nagkakaroon ka ng ilusyon ng kontrol. Ang totoo, ikaw ang minanipula. Pero sa utak mo, ikaw ang pumili. Kaya mas madali kang sumang-ayon. Kung gusto mong makuha ang gusto mo, halimbawa sa trabaho, sa pamilya o sa relationship, gamitin ang teknik na ito sa tamang paraan at sa tamang timing. Pero kung gusto mong iwasan na maloko, bantayan mo ang mga kahilingan na sobrang taas sa simula pa lang. Baka sinusubukan ka lang nilang manipulahin papunta sa tunay nilang pakay. Hindi masamang maging mapagbigay, pero masama kung palagi kang nauuto. Ang door in the face technique ay mukhang simpleng taktika, pero ito ay isa sa mga pinaka-subtle at nakakabentang diskarte sa dark psychology. Ginagamit ito sa negosyo, sa sales, sa relationships, at minsan pati sa politika. Trick number 3, mirroring. Isipin mo to, may nakilala kang bagong tao. Hindi mo pa siya gaanong kakilala, pero habang tumatagal kayong nag-uusap, parang ang gaan agad ng loob mo sa kanya. Parang ang sarap niyang kausap, parang pareho kayo ng vibe at hindi mo maipaliwanag kung bakit. Alam mo kung anong posibleng dahilan? Mirroring. Ito ang psychological na taktika kung saan kinokopya mo sa subtle na paraan ang kilos, ekspresyon, tono ng boses at maging body language ng kausap mo. At ang pinaka-wild dito, hindi nila namamalayang ginagawa mo to. Pero ang epekto, ramdam na ramdam nila. Bakit ito epektibo? Ayon sa mga eksperto sa psychology, gusto nating mapalapit sa mga taong kamukha natin. Hindi lang sa pisikal, kundi sa kilos, asal at enerhiya. Kapag may taong pareho ng rhythm ng pagsasalita natin, pareho ng reaksyon o pareho ng galaw, nararamdaman natin na safe sila. Parang katribo mo sila. Ang utak natin ay may tinatawag na mirror neurons. Ito ang dahilan kung bakit nahahawa tayo sa ngiti ng iba, sa tawa o kahit sa antok. Gamit ang mirroring, ginigising mo ang parte ng utak ng kausap mo na nagsasabing, uy, pareho kami, pwede ko siyang pagkatiwalaan. Halimbawa, sabihin nating may gusto kang kausapin na kliyente, boss o kahit nililigawan mo. Habang nag-uusap kayo, mapapansin mong medyo dahan-dahan siyang magsalita at kalmado. Dahan-dahanin mo rin ang pagsasalita mo. Gumagamit siya ng kamay sa tuwing nagpapaliwanag. Gumamit ka rin ng konting gestures habang nagsasalita. Nakaupo siya ng medyo nakasandal at relaxed. Huwag kang masyadong stiff, mag-relax ka rin. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng subconscious connection ang utak ninyong dalawa. Hindi man niya alam kung bakit komportable siyang kausap ka, pero siguradong mararamdaman niya yon. Ang mirroring ay parang sayaw. Dapat suwabe at hindi halata. Kapag sobra kang obvious, kunwari bawat galaw niya ay ginagaya mo agad, mapapansin niya at baka isipin niyang ginagago mo siya. Lugi ka. Gawin mong natural. Obserbahan muna siya ng ilang minuto, tapos unti-unti mong i-adjust ang sarili mong kilos sa kanya. Sa job interview, kung maganda ang posture ng interviewer at mahinahon siyang magsalita, gayahin mo ito para mas ma-feel niyang confident ka at kalmado rin. Sa sales or negotiations, kapag ginaya mo subtly ang customer mo, mas magiging open siya sa sinasabi mo. Sa romantic relationships, mirroring builds a fast emotional bond. Mas mapapalapit agad ang loob ng taong gusto mo. Ang mirroring ay hindi panluloko. Isa itong malakas na psychological tool para mag-build ng koneksyon at rapport. Ginagamit ito ng mga top salesmen, negotiators, at kahit ng mga CIA agents
pero ginagamit din ito araw-araw ng mga taong magaling makisama. Hindi ito magic, pero kung alam mo kung paano gamitin ng tama, para ka ng may invisible key sa puso ng kausap mo. Trick number 4, silent treatment. Ang silent treatment ay isang anyo ng emotional manipulation kung saan sinasadya kang baliwalain, hindi ka kausapin o sinasadyang maging malamig ang pakikitungo bilang paraan ng pagpaparusa o pagkontrol sa'yo. Hindi ito simpleng nagtampo lang. Ito ay madalas planado, ginagamit para iparamdam sa'yo na mali ka, kulang ka, o kaya'y kailangan mong gumawa ng paraan para mabawi ang normal na pakikitungo ng taong nananahimik. Bakit ito epektibo sa dark psychology? Dahil hindi mo alam kung anong mali ang nagawa mo. Tahimik siya, wala siyang paliwanag, ikaw ngayon ang nababaliw sa kakaisip. At dahil dito, ikaw na mismo ang gagawa ng paraan. Magsusorry ka kahit hindi mo alam kung bakit. Magbibigay ka ng effort kahit hindi mo naman dapat gawin yon. Mag-a-adjust sa ugali ng isang taong hindi marunong makipag-usap. Ang utak ng tao ay hindi komportable sa open loops o mga sitwasyong walang kasagutan. Kaya tayo mismo ang naghahanap ng closure kahit hindi tayo ang nagkulang. Halimbawa lang natin, si Ana at si Mark ay magkasintahan. Nagkalabuan sila dahil may bagay na hindi pinagkasunduan. Kinabukasan, hindi na nag-reply si Mark. Hindi rin sinasagot ang tawag. Hindi na nagpo-post. Wala ring paramdam sa chat. 2 araw na ang lumipas. Si Ana, bagamat hindi siya sigurado kung siya ba talaga ang may mali, ay nagsosorry na, nangungulit at nagbibigay ng mga sweet messages para lang makuha uli si Mark. Si Mark, tahimik lang, pero deep inside, natamunan niya ang kontrol. Ganyan gumagana ang silent treatment. Hindi nagsasalita, pero malakas ang epekto. Sa totoo lang, kapag palaging ginagamit ito sa isang relasyon, kaibigan man, kapamilya o karelasyon, hindi ito pagmamahal. Ito ay emotional manipulation. Ginagamit ito ng narcissist para iparamdam na sila ang may power. Ginagamit ito ng mga taong ayaw humarap sa problema. Ginagamit ito ng mga sanay gumamit ng guilt para makuha ang gusto nila. At ang mga epekto sa biktima? Overthinking, guilt kahit walang kasalanan, emotional dependency, low self-esteem. Ang masama pa rito, kadalasan hindi ito isang beses lang ginagawa. Paulit-ulit ito hanggang masanay ka na at mas lalo ka nilang makukontrol. Ang silent treatment ay isang makapangyarihang sandata ng dark psychology. Hindi dahil may sinasabi, kundi dahil walang sinasabi. At sa katahimikang yon, maraming iniisip, maraming nararamdaman, at maraming natatalo, lalo na ang biktima. Kaya mahalaga na ma-identify agad ito, makita ang pattern, at matutong protektahan ang sarili. Trick number 5, gaslighting. Isipin mo ito, may sinabi kang totoo, naranasan mong malinaw, pero pag kinausap mo siya, sasabihin niya, hindi mo yan sinabi. Guni-guni mo lang yan. Grabe ka, sobrang sensitive mo naman. Ito ang tinatawag nating gaslighting. Isang uri ng manipulasyon kung saan sinasadya kang pagdudahan ng sarili mong memorya, sarili mong emosyon at realidad para mapangibabawan ka o makontrol ka ng ibang tao. Ang layunin? Simple, para ikaw mismo ang mawala ng tiwala sa sarili mong isip at sa huli, sila ang paniwalaan mo. Saan galing ang salitang gaslighting? Ang term na gaslighting ay galing sa isang lumang pelikula noong 1944 na pinamagatang Gaslight. Sa pelikula, ang lalaki ay sinadyang pinapahina ang ilaw ng gas lamp tuwing gabi. Pero kapag nagtatanong ang asawa niya kung bakit lumiit ang ilaw, sasabihin niyang, hindi, wala ka nakita, imahinasyon mo lang yan. Unti-unti, napaniwala niya ang babae na baliw siya kahit na siya ang may tama. Ganyan ang gaslighting. Tahimik, subtle, pero malupit. Ang gaslighting ay maraming anyo, pero karaniwan itong nangyayari sa relasyon, romantic, pamilya o kahit sa trabaho. Halimbawa, si Ana ay may boyfriend na si Carlo. Napansin ni Ana na palaging online si Carlo tuwing madaling araw, kaya tinanong niya, bakit online ka lagi tuwing 2:00 ng madaling araw? Hindi ka ba natutulog? Ang sagot ni Carlo, ikaw naman paranoid ka talaga, sobrang clingy mo. Wala akong ginagawa, ikaw lang ang nag-iimbento. Sa halip na sagutin ng maayos ang tanong, ginawa pa niyang parang problema si Ana. Paulit-ulit na ganyan ang eksena hanggang sa dumating ang punto
na si Ana na mismo ang nag-aalangan sa sarili. Ako nga ba ang mali? Ako ba talaga ang paranoid? Baka nga ako lang to. Bakit ito nakakabaliw? Kasi habang tumatagal, nawawala ang kumpiyansa mo sa sarili mong utak. Kapag sinabi mong, nasaktan ako, sasabihin nila, ang OA mo naman. Kapag sinabi mong, naalala ko to, sasabihin nila, hindi mo yan naalala, gawa-gawa mo lang yan. Hanggang sa maramdaman mong, baka wala akong karapatang magreklamo. Baka ako ang toxic. Baka ako talaga ang may problema. At doon sila mananalo. Bakit ginagawa ng ibang tao ang gaslighting? Una, para kontrolin ka. Kapag hindi mo na alam ang sarili mong katotohanan, sila na lang ang magiging tama. Ikalawa, para makaiwas sa responsibilidad. Imbis na harapin ang kasalanan, gagawin kang mukhang may sayad. Ikatlo, para palakasin ang ego nila. Kapag na-down ka, mas mataas silang tingnan ang sarili nila. Ang gaslighting ay hindi lang basta away o pagtatalo. Isa itong sistema ng manipulasyon na unti-unting winawasak ang pagkatao mo. Pero kapag naging mulat ka, kapag alam mong may mali, doon ka makakapagsimulang lumaban. Kaya wag mong hayaang ang totoo mong nararamdaman ay mapalitan ng sinungaling nilang kwento. Ang totoo mo, yan ang totoo. Trick number 6, love bombing. Imagine mo ito, kakakilala mo pa lang sa isang tao, sa text, sa dating app, o kahit sa personal. Tapos sa loob lang ng isang linggo, binabaha ka na ng sweet messages. Good morning, mahal. You're the most amazing person I've ever met. I can't stop thinking about you. Kahit bagong kilala ka pa lang. Hindi lang yan, may kasamang surprises, regalo, late night calls, at minsan pa, kahit wala pa kayong label, tinatawag ka ng love, tinatawag ka ng future asawa. Grabe, parang romcom. Pero teka lang, ano talaga ang love bombing? Ang love bombing ay isang uri ng emotional manipulation na ginagawa ng isang tao, madalas ng narcissist o manipulative, para mabilis kang mapasa kamay, mapasagot o mapasunod. Sa madaling salita, binobomba ka ng sobrang pagmamahal at atensyon para magtiwala ka agad, para mahulog ka agad, para umikot ang mundo mo sa kanya, at para tanggalin mo ang mga red flags na dapat sanay napansin mo. At kapag nakuha na niya ang loob mo, bigla ka niyang lalamigin. Bigla siyang busy. Minsan, siya pa ang magagalit kung hindi mo siya ma-please. Tapos iikot ang ulo mo at iisipin mo, anong nangyari? Dati sobrang sweet niya. Ako ba ang may mali? Kunyari, si Ana ay nakilala si Mark online. Sa unang linggo pa lang, pinapadala na agad siya ni Mark ng flowers kahit hindi pa sila nagkikita. Araw-araw, sinasabihan siya ng, "You're perfect. Ikaw na talaga yung hinihintay ko. Ayoko nang mawala ka sa buhay ko." Ang bilis ng mga pangyayari. Sa loob lang ng 2 linggo, sinasabi na agad ni Mark na gusto na niyang magpakasal. Natuwa si Ana, syempre, kasi sino ba namang ayaw sa taong sobrang effort? Pero napansin niya, kapag hindi siya agad makapag-reply, nagagalit si Mark. Kapag may lakad si Ana na hindi kasama si Mark, nagsiselos agad ito at nagsasabing, mukhang hindi mo ako priority. Biglang naging demanding si Mark. Hindi na siya sweet tulad ng dati. Pero si Ana, nahulog na. Kaya kahit masakit, pinipilit pa rin niyang ibalik yung dating Mark na sobrang lambing. Ito ang epekto ng love bombing. Parang binigyan ka ng droga ng pagmamahal, tapos biglang tinanggal. At gagawin mo ang lahat para lang makabalik sa high na yon. Bakit ito delikado? Una, mabilis kang mahulog. Hindi mo napapansin ang red flags. Minsan, toxic na pala. Pero dahil sobrang sweet sa simula, nakakalimutan mong obserbahan ang totoo niyang ugali. Ikalawa, nagkakaroon ka ng emotional dependence. Sanay ka na laging may sweet message, regalo o lambing. Kapag nawala, hinahanap mo, kaya napapasunod ka. Ikatlo, pwedeng mag-lead sa abusive cycle. Love bombing, mapupunta sa cold treatment, mapupunta sa guilt tripping, mapupunta sa love bombing ulit. Paikot-ikot hanggang mawalan ka na ng self-worth. Ang love bombing ay parang candy na lason ang nasa loob. Matamis sa simula, pero pwedeng ikasira mo sa bandang huli. Hindi ito tungkol sa tunay na pagmamahal. Ito ay tungkol sa kontrol. Kaya kung nararanasan mo ito o kilala mong may ganitong karanasan, huwag ka nang magpatali. Alamin ang red flags. Magtanong, magdahan-dahan, at higit sa lahat, mahalin mo muna ang sarili mo.
Trick number 7. Triangulation. Isipin mo ito, may kaibigan ka na sabay kayong lumaki, sabay bumili sa sari-sari store, sabay na umiyak dahil iniwan ng crush. Pero bigla, napansin mong lumalayo siya. Hindi na siya katulad ng dati. Kapag may sinabi ka, sinasagot ka niya ng, "Si Trina nga, kahit hindi ko sabihan, ginagawa na agad." Si Kuya Jay, mas supportive, hindi tulad ng iba. Hindi ka man niya direktang sinabihan, pero alam mong ikaw ang tinutukoy. At sa bawat saglit na ikinukumpara ka niya sa ibang tao, kahit subtly lang, may naiiwang kirot, insecurity o guilt sa'yo. Yan ang triangulation. Ang triangulation ay isang psychological manipulation tactic kung saan sinisingit o binabanggit ang ibang tao sa usapan o relasyon para makontrol ang emosyon mo, para magselos ka, para mapatunayan mo ang sarili mo sa manipulator. Parang may invisible na ikatlong tao sa pagitan niyong dalawa. Hindi man pisikal na nandoon, pero nararamdaman mo na laging may ibang mas magaling, mas mahal o mas paborito kaysa sayo. Isipin mo, may jowa ka ngayon, maayos naman kayo, pero tuwing may away o simpleng usapan lang, bigla niyang ibabato. Yung ex ko dati, hindi ko kailangang sabihan ng paulit-ulit, alam na agad niya ang gusto ko. Hindi mo alam kung ano mararamdaman mo. Galit? Inggit? Guilt? Self-doubt? Mapapaisip ka, so ibig sabihin, mas okay pa pala yung ex mo. Hindi mo napapansin, pero ang ginagawa niya ay indirect na pananakot at pagmamanipula. Sa halip na diretsa ang sabihin, "Gusto ko ayusin mo to." Gumamit siya ng ibang tao para ma-pressure ka na mag-comply. And the worst part, hindi siya laging obvious. Bakit ito epektibo? Dahil nagkakaroon ng insecurity ang target. Kapag kinukumpara ka sa iba, para bang sinasabing hindi ka sapat. Ang instinct mo, gusto mong patunayan na mas okay ka, mas deserving ka. At habang ginagawa mo yun, mas lalong lumalalim ang kontrol ng manipulator. Ang triangulation ay parang emotional Hunger Games, labanan ng atensyon, pagmamahal o respeto. Isa lang ang premyo, ang approval ng manipulator. Imbis na mag-focus ka sa problema nyo, nakakagulo yung pangatlong tao kahit wala naman talaga siyang pakialam. Hindi lang sa romantic relationships na a-apply ito. Pwede rin sa pamilya. Si kuya, kahit busy sa trabaho, tumutulong pa rin. Ikaw, wala ka nang ginagawa sa bahay. Pwede rin mangyari sa trabaho. Si Marian, kahit baguhan, may initiative. Sana gayahin mo siya. Pwede rin mangyari sa barkadahan. Si Ana nga, hindi sensitive. Sayang kung ganyan ka lang din. Ang resulta, lumalabas kang kulang. Kahit minsan ikaw pa ang mas nagsasakripisyo. At kapag na-brainwash ka na sa ganitong mindset, mas lalo mong ibinibigay ang sarili mo, time, energy, effort, para lang mapantayan ang hindi mo alam kung totoo bang standard. Ang triangulation ay parang larong chess na ikaw lang ang hindi aware na ginagamit. Pero ngayong alam mo na ang galawan, may power ka nang i-call out to, may power ka nang labanan to, at iligtas ang sarili mo sa emotional manipulation. Trick number 8, guilt tripping. Isa ito sa pinaka-common at pinaka-subtle na dark psychology trick na ginagamit ng mga taong marunong magmanipula. Kapag may isang tao na gusto kang kontrolin o mapasunod pero ayaw niyang direktang utusan ka, gagamit siya ng guilt para ikaw na mismo ang gumawa ng gusto niya. Hindi niya sasabihin, "Gawin mo to." Kundi maglalabas siya ng linya na parang siya ang biktima, na parang ikaw ang may kasalanan kahit wala ka naman talagang ginawang mali. Halimbawa, birthday ng kaibigan mong si Mara, pero hindi ka nakapunta sa handaan dahil may sakit ang lola mo at kailangan mong magbantay. Kinabukasan, nag-message si Mara, "Okay lang, sanay na akong hindi pinapahalagahan ng mga tao sa paligid ko. Wala naman sigurong mas mahalaga kaysa sa birthday ng isang kaibigan, di ba? Pero gets ko, may mas importante ka sigurong inasikaso." Imbis na maintindihan ka niya, pinaparamdam niya sa'yo na masama kang kaibigan, kahit valid naman ang rason mo. At dahil sa guilt, baka ikaw pa ang mag-apologize ng sobra-sobra at mag-overcompensate, gaya ng bibili ka ng regalo para sa kanya, kahit tight ka sa budget, mag-o-offer kang bumawi ng bonggang celebration. Magiging sobrang conscious ka na sa susunod, baka maulit na naman. Ang guilt ay isang powerful emotion. Natural sa tao ang ayaw makasakit ng damdamin ng iba. Kaya kapag pinaramdam sa atin na tayo ang dahilan ng sakit nila, kahit hindi naman natin intensyon, gumagawa tayo ng paraan para itama ang sitwasyon.
Kahit hindi naman natin kasalanan, tayo pa ang gumagawa ng hakbang. Sa madalas na guilt tripping, ang manipulator ang mukhang biktima. Ikaw ang mukhang salbahe, at ikaw rin ang gumagawa ng effort para magbago. Kaya tuloy, paulit-ulit kang mapasusunod. Ang guilt tripping ay parang invisible na kadena. Hindi mo nakikita, pero nararamdaman mong may pumipilit sa'yo. Kaya mahalagang ma-recognize mo ito sa mga tao sa paligid mo para hindi ka maging biktima ng emotional na manipulasyon. Tandaan, ang tunay na pagmamalasakit ay hindi nananakal. Trick number 9, intermittent reinforcement. Isipin mo ito, may kilala ka bang tao na minsan napakabait, tapos biglang nagiging malamig, tapos pagkaraan ng ilang araw, sweet na naman siya. Yung tipong hindi mo alam kung kailan siya okay o kailan siya galit, pero kahit ganon, hindi mo siya maiwan. Ayan ang perpektong halimbawa ng intermittent reinforcement. Sa psychology, ang intermittent reinforcement ay isang uri ng conditioning kung saan hindi palaging nagbibigay ng reward o positibong tugon, kundi paminsan-minsan lang. Hindi ito consistent. Kaya ang epekto sa utak ng tao ay parang sugal. Hindi mo alam kung kailan ka bibigyan ng atensyon, papuri o pagmamahal. Pero umaasa ka na baka ngayon, baka mamaya, baka bukas. At dahil hindi mo alam kung kailan ulit darating ang gantimpala, mas lalo kang nakakapit. Parang ganito yan. Isipin mo ang slot machine sa casino. Pindot ka ng pindot. Minsan panalo ka, minsan wala. Pero dahil minsan nananalo ka, hindi ka makabitaw. Kahit mas madalas kang talo, umaasa ka pa rin. Bakit? Kasi naranasan mong manalo. Ganyan din ang nangyayari sa toxic na relasyon. Kapag minsan sweet, minsan malamig, pero sa mga bihirang pagkakataon, sobrang lambing, mas lalo kang napapaisip. Siguro ako ang may mali. Baka kailangan ko lang ng konting effort pa. Nandyan naman siya paminsan-minsan, di ba? At ayun na, nabitag ka na. Ang utak ng tao ay likas na naghanap ng pattern. Pero kapag hindi regular ang gantimpala, mas lalo tayong nagiging obsessed sa paghanap nito. Kapag nasanay ang utak mo sa ganitong reinforcement, mas nagiging alipin ka ng uncertainty. Ang masama pa, kahit nasasaktan ka na, may part ng utak mo na ayaw pa rin bumitaw dahil umaasa ka sa next reward. Kahit hindi mo na gusto yung relasyon o sitwasyon, ang utak mo ay nagpapatuloy sa cycle. Hoping, guessing, waiting. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi makamove on. Trick number 10, scarcity principle. Naranasan mo na bang bumili ng isang bagay kahit hindi mo naman talaga kailangan dahil lang sinabi nilang last stock na to? O kaya naman ay napa-oo ka agad sa isang offer dahil may sumingit na linyang hanggang ngayon lang po ang promo, after 5 PM, balik na sa regular price. Kung naranasan mo na scarcity principle ka na. Ang scarcity principle ay isang psychological trick na nagsasabi na kapag ang isang bagay ay kakaunti, limitado o malapit ng maubos, nagiging mas valuable ito sa isip ng tao. Ibig sabihin, kahit hindi mo talaga kailangan, nagkakaroon ka ng urgency na kunin, na bilhin o tanggapin yon dahil ayaw mong mapag-iwanan o maubusan. Ang utak ng tao ay programmed na matakot sa pagkawala kaysa sa maghangad ng gain. Programmed na mas masakit ang sayang kaysa sa hindi ko kailangan. Programmed na mas pinipili natin ang desisyon ngayon kaysa pag-isipan pa ng matagal kapag may banta na baka hindi na available later. Ito ay tinatawag na fear of missing out, FOMO, isang natural na reaksyon ng utak kapag nararamdaman nating may kakaiba o kakulangan. Imagine mo ito, may nililigawan kang babae, hindi pa siya sigurado sa'yo, kaya chill ka lang. Tapos isang araw, bigla siyang nag-post. Sometimes, you just have to let go and entertain new people. Nagising ka bigla, nagselos ka, kinabahan ka, bigla mong naisip, baka may pumalit sa akin, baka may bago na siyang kachat. Ayan, na-activate na ang scarcity trigger. Dahil pakiramdam mo, nauubos na ang availability niya sa'yo. Kaya mas lalo kang nagiging agresibo, mas bigla kang sweet, mas nagmamadali kang ligawan siya. E noong hindi mo pa nararamdamang mawawala siya, hindi ka ganun ka-active. Ngayon, kahit hindi ka pa sure kung mahal mo talaga siya, ginagawa mo na lahat para lang wag ka maunahan. Yan ang scarcity principle. Kapag alam ng tao na effective ito sa'yo, maaari ka nilang manipulahin gamit ang peke o sinadyang scarcity.
Ang scarcity principle ay hindi lang ginagamit sa sales, kundi sa relasyon, pakikipagkaibigan, at kahit sa career opportunities. Ito'y isang paraan para madali kang makumbinsi, para madali kang ma-pressure at mapasunod dahil sa takot mong mawalan. Laging tandaan, hindi lahat ng nawawala, sa'yo talaga dapat mapunta.